Ay, good evening na mga idol. Good evening na mga idol. Dito na naman ako at dyan na naman kayo. Magandang gabi po. Ngayon po ay pagkwentuhan naman po natin, pagchismisan naman po natin ang kasaysayan. No? Ang ebanghelyo po sa araw na ito ay mababasa po natin sa Marcos 6. No? Mula mga talata 7 hanggang 13, 7 to 13 verse. Ayan. Ang sinasabi po dyan ay sinugo ni Jesus ang 12. No? Ibig sabihin yung 12 ay yung kanyang 12 alagad. No? Sinugo niyang mangaral, magpalayas ng mga demonyo at magpagaling. Yan. No, binigyan niya ito ng mga kapangyarihan. Dahil kapangyarihan po ng 12, no, katulad ng kapangyarihan ni Jesus. No, diyan makikita na natin na unti-unti na nating makikilala na talagang ang nagtatag ng simbahan ay si Kristo. No? 'Di ba ang simbahan ay tao? Tayo, hindi yung building. No, sapagkat yung building ay nagawa lamang yun ng mga tao, simbahan. Ayan, namamaos na kaya saglit lang. Sandalian lamang po. Sandalian lamang. Medyo pause ang aking lalamunan. Kaya sandalian lamang ito. Yan ay kung mababasa po natin yan sa ebanghelyo na yan, yan po ay nagpapahayag lamang na si Kristo nga talaga ang nagtatag ng simbahan. No? Sapagkat dyan ay nagsimula na siyang magturo o tawag dito, unti-unti nang gagawin, no, ng kanyang mga alagad dahil siya'y medyo malapit na siguro, no? Malapit na siguro siyang parusahan at ituring na nga na makasalanan. Yan sa bahagi na yan ay nagsugo na siya, no? Isinugo niya ng 12 alagad. Ayan, no? Kaya diyan mapapatunayan natin na talagang unti-unti nang masasabi natin na ang nagtatag ng simbahan ay si Kristo, no? Dahil sila din ay nagpapagaling ng mga may sakit at nagpapalayas ng mga demonyo. Yan. No, kaya iugnay naman natin, no, sa ating panahon ngayon, Espiritu Santo na, no? Espiritu Santo na, ibig sabihin ay ang mga alagad na ni Jesus ang nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangangaral, no, ng ating simbahan. Na kaya nga, kung naniwala ang mga taong simbahan dati, no, sapagkat ang tao ay simbahan, kung naniwala sila noong 22 eleksyon, kung naniwala sila sa pangaral, disinsanay disinsanay ito ang ating Pangulo ngayon. Hindi ba? No, kung ginawa siguro ito ng Espiritu Santo, hindi niya hinayaan niya, no, na hindi paniwalaan ang Espiritu Santo. No? Pero ngayong 28 eleksyon, para matuto ang mga tao, kaya ginawa niya ito. Para makapagpili ang tao na ano nga ba talaga ang dapat. Ito ang dapat, no, sa ating bansa. Ito ang dapat, no, sa 28 election. Di ba mga kapatid? Ito ang dapat. Yan lang. Babayin mo na mga idol. Babay. Kunting kunting pag-uugnay lamang. No? Dapat sa panahon na ito ngayon ay makapagpalayas din tayo ng mga demonyo. Diba? No? Mapalayas natin ang ating demonyo sa ating sarili. Ako mismo, dapat mapalayas ko ang demonyo sa sarili ko na hindi ako dapat bumuto ng mga magnanakaw. Ang dapat kong ibuto ay ang mga tulad na leader na ganito na naglilingkod ng kahit walang confidential man. Mapalayas ko dapat ang demonyo sa sarili ko. Dapat ang ibuto ko ay ang hindi magnanakaw. Bye-bye mga idol.